Purihin ang Panginoon, palapan nga natin ang Diyos. Praise God. Praise God. Talaga napakabuti ng Panginoon sa ating pong mga buhay. Okay. Hallelujah. Kamusta po ang umaga po ninyo? Kamusta po? Ang umaga. Okay naman. Okay. Maganda naman kasi lahat nakangiti. Okay. Salamat sa Diyos at binigyan muli tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tawag nito na magamit sa kanyang kaharian at bilang daluyan ng kanyang mga pagpapala. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat sabi ko nga itong week na ito ay tayo po ay nakaranas ng inuupo tayo ng sakit, no? At talagang trangkaso. Kaya sa panahon natin ito dahil tagulan, no, kailangan maging matingat tayo kasi ibang klase yung sakit na dumako, no, sa inyong abang lingkod na talagang na-paralyze yung aking ilang araw akong nakahiga, ilang araw din akong hindi makakain. Kaya salamat din naman sa blessing na hindi tayo nagkasakit tayo dahil pumayat tayo. Ang hirap kaya magpapaya, madali magpataba pero napakahirap magpapaya. Pero kahit pa paano, yun nga, yung sakit na yun, maganda rin. Dahil meron ka ng time na makipag-usap kay Lord dahil isa sa sobrang busy, ay wala nang time to talk to God. No? Pero dahil doon, no, pagpapasalamat tayo kay Lord sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngayon, sa umaga nito, tinalakay natin nung nakaraang Sunday, yung tinatawag na, anong topic natin nung nakaraang Sunday? Sinong nandyan? Sino nandyan nung nakaraang Sunday? Sino? Pwede mo bang sumagot yung isa? Ha? Ano isa lang. Ano yung topic natin nung Sunday? Ha? Sige na, ano? Sige po, huwag po kayo mahiya. Oo, sige na. Amen! Palapakan nga natin ang Panginoon! Hallelujah! Kumbaga, no? Talagang nakikinig ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niyo yung topic nung pinag-aaralan natin nung nakaraan patungkol sa tinatawag na born again. So yung born again pala, ayon sa pinag-aaralan natin nung nakaraang Sunday, ang born again ay hindi sa reliyon, kundi ang born again ay pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang born again na kailangan pala ay maipanganak ng Espiritu ng Diyos sa ating pong mga buhay. Yun pala ang salitang born again. Ang born again ay hindi yung kapanganang physical, kundi ang born again ay kapanganang spiritual. At dahil nung Sunday, tinanggap natin ang Panginoon sa ating mga buhay, pinapasok natin ang Panginoong Yesus sa ating mga buhay na meron ng Espiritu dyan sa loob mo. Sabihin mo nga, may Espiritu na nasa loob ko. Sabihin nyo. Huwag mo kayo mahiya. Sige, sabihin nyo. May Espiritu na nasa loob ko. Pinanganak ng Panginoong Yesus sa puso ko. Amen. No? Kailangan dinideclare natin yan sa buhay natin upang iparinig natin kay Satanas na hindi na pag-aari ng diablo sa Satanas ang ating buhay. Kundi ang pag-aari ng Diyos, kundi ang buhay natin
atin ay paghahari na ng Diyos. Nandiyan ba kayo? Ang nananahan sa atin ngayon ay hindi na yung espiritu ng diablo na pasaway, matigas ang ulo, rebelde. No? Hindi na yan. Kundi ang naghahari ngayon sa ating puso, walang iba kundi ang espiritu ng Diyos na nanahan ngayon sa ating puso. So sa mga tuwid, kung ito'y nananahan ng espiritu ng Diyos sa ating puso, hallelujah, purihin ang Panginoon, palakpakan natin ang Diyos sa ating buhay sapagkat ikaw at ako ay pag-aari na ng Diyos. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoon natin. Ibig lang sabihin, ikaw at ako ay anak ng Diyos. Pag sinabing anak ng Diyos, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang binibigyan, ang anak lamang ng Diyos ay yung mga taong tumanggap, nanalig, at pinatira ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Sila ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi ng mga kabataan o kaya mga kapitbahay natin kung minsan ang sinasabi nila, bakit kayo lang ba ang anak ng Diyos? Pati na rin kami. So, sabi nila, nag-aaway sila. Pero mali po konsepto yun. Sapagat ang anak lamang ng Diyos ay yung mga taong tumanggap, nanalig at pinapasok ang Espiritu ng Diyos, ang Panginoong Yesus sa kanilang mga buhay. Sila ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Panginoon yan. Bago ko simulan yung aking topic, gusto ko lang basahin muna sa inyo ang salita ng Diyos na nagpapatunay na ikaw at ako ay anak ng Diyos. Kaya kapag tayo anak ng Diyos, may direkta na tayong makakatawag sa Diyos, Ama, Ama ko. No. Direkta na tayong makakatawag na Ama. Masasabi na natin siyang Ama. Bakit? Kasi meron na tayong relasyon sa Diyos. Amen. Kaya kapag nananalangin tayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sabi sa John 1:12 and 13, pansinin po ninyo, wala dito sa aking punto, mamaya ako bubuksan. Pero gusto ko lang makita ninyo, mga kapatid ko in faith, na hindi na kayo ordinaryong tao. Hindi kayo ordinaryong tao. Kayo po ay mga anak na ng Diyos. Ang Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Kung ang ating Ama ay hari, sino ka? Sino ako? Sino tayo sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga tao? Tayo'y mga prinsipe. Tayo'y mga prinsesa. Bakit? Kasi ang Diyos natin ay hari. Amen? Kaya hindi na tayo ordinaryong tao. Hindi ka na pagkaraniwang tao sapagkat pag-aari ka na ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito sa John 1:12, bago ko simulan yung ating pag-aaral, babasahin ko ang mga salita ng Diyos para malubos natin maunawaan, maintindihan kung anong meron tayo in the sight of God. Itatak natin yun sa ating isip, ilagay sa ating puso, I am a child of God. I am a children of God. We are a children of God. Anak na ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, kailangan kung kilos, gumalaw tayo ng tama dahil tayo ay mga anak ng Diyos. Pangalawa, nire-representante natin ang kaharian ng Diyos. Amen? Nire-represent natin yun. Okay. Sabi dito sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Tinanggapan natin ang Panginoong Yesus noong Sunday. Wala namang first time dito, lahat naman nakadalo naman. Tinanggapan
natin yung Panginoong Yesus, pinapapasok kita sa aking puso. Tinanggap niyo ba? Tinanggap ba natin? Ngayon, ang sabi dito, pakinggan niyo mabuti, wala rito. Sabi dito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Palakpakan nga natin ang binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sa mga tuwid, hindi ka ng anak ng Diablo, kundi anak ka ng Diyos. Ang may-ari sa iyo, ang Panginoon. Ang tatay natin hindi ng Diablo, kundi ang tatay natin, ang Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, ang magbigay ng ating mga hininga. Yun ho yung tatay natin. Amen. 13. Ang sabi ito, sila na naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan na kagagawan ng tao, kundi sa pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Yung palang pagiging anak natin ng Diyos, hindi dahil sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak natin ng Diyos ay dahil may kalooban ng Panginoon sa atin. Dahil yung pagtanggap natin sa atin. Kaya magmula sa oras na ito, in the name above every name, in the name of Jesus, mag-sink deep in our heart. Ibig sabihin, bumaon ito sa ating mga puso. Hindi na ako ordinaryong tao. Hindi ka na ordinaryong tao. Hindi ka na pag-aari ng Diablo, kundi pag-aari ka na ng ating Panginoon. Amen? In Jesus' name. Kaya tumindig ka, tumayo bilang anak ng Diyos. Bilang mga prinsipe at prinsesa ng kaharian ng langit. Amen? Ikaw ay prinsesa. Ikaw ay prinsipe ng kaharian ng langit. Sapagkat ang buhay natin dito sa lupa ay temporary lang. Ang tunay na buhay ay nandoon sa kanyang kaharian na naghihintay sa atin. Darating ang araw, tayong lahat ay haharap sa Diyos. Magpupugay, magsusulit sa lahat ng ginawa natin dito sa lupa. Kaya lahat na naging proud sa kanilang mga sarili na sila'y mga anak ng Diyos at sinunod ng kalooban ng Panginoon at sa pagharap natin sa harapan ng Diyos, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Amen. Yun ang sasabihin ng Diyos. Dahil sinunod natin, nilakaran natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So bago tayo magsimula, gusto ko munang manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong Espiritu ngayon na nasa aming kalamigdan. Salamat, Panginoon, na kung saan, O God, ay pinaramdam mo sa amin ang iyong presensya. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na itinbukas ang iyong bintana, Panginoon, upang tunghayan ang amin kung aming panambahang ginagawa, Panginoon. O Diyos, patuloy niyo po, Panginoon, pagpalain ang iyong mga salita. Patuloy niyo, Panginoon, na i-bless ang mga taong nakikinig ng iyong salita. Ang nagnanamnam, ginanamnam ang bawat salita mo, Panginoon. In the name of Jesus. Lord God, yung bang nagnanasa, Lord, gusto kitang marinig, gusto kitang maranasan, gusto kita, Panginoon, na maramdaman yung umaga. Panginoon Jesus, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ipahintulot. Panginoon, hindi nila maranasan ang mga bagay na ito sapagkat sila'y nagnanasa ng nais na ikaw ay marinig maranasan sa kanilang mga buhay. Minister to your people, Lord. Minister to your people. Whatever sin in our heart, Father God, we ask for your forgiveness. Cleanse us, Lord God, with your most precious blood. At hayaan mo, Panginoon, na i-allow kami, O Diyos, to enjoy your presence, to hear of your blessings. Father God, thank you, O God,
At hayaan mo, Panginoon, ikaw ang siyang mataas at ang iyong lingkod, Panginoon, ang siyang mababa. At ang mga salita mo lamang ang siyang mahayag, hindi ang aking salita. Mag-minister po kayo sa aming kalagayan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin. So sa umagang ito ho itatalakayin natin. How to grow in Christ. Dahil po ay merong naipanganak sa inyong puso, ng Espiritu ng Diyos na ipanganak niya sa inyong puso, no? Kailangan niyong lumago. Diba? Ganito. I think meron na tayong idea kahit tayong mga bata pa. Diba? Kapag ang isang nanay, diba, alam niya buntis siya. Pag buntis siya, alam niya iingatan niya yung baby niya. Tama? Hanggang sa kanyang paglaki. Hindi niya hahayaan sa kanyang sarili yung kanyang anak na dala-dala ay hahayaang mamatay. Diba? Nakuha nyo? Hindi niya hahayaan yun. Iingatan niya yun, aalagaan niya yun hanggang sa kanyang paglaki. Amen? Kaya nga, gagawin ang lahat ng bagay para wag lamang mawala yung kanyang anak na kanyang dinadala. Nandyan ba kayo? Hindi niya hayaan yun. Kasi anak niya yun eh. Laman sa laman, pawis sa pawis, no? Dugo sa dugo. Dahil anak niya yun. Hindi niya hayaan yung kanyang anak ay mawawala. Hindi niya padadapuan ng lamok. No? Hindi niya basta-basta susubo yung kanyang kamay na marumi. Puprotektahan para lamang ito ay lumaki, no? Hanggang sa pagbagyod. Nandyan ba kayo? No? Ngayon, anong gusto kong makita natin? Hindi man tayo buntis physically, pero meron na ipanganak sa atin spiritually. Amen. At gusto natin, hallelujah, na huwag itong mamatay yung Espiritu ng Diyos na nasa loob natin. Papayag ba tayo na patayin yung Espiritu ng Diyos? Papayag ba tayo? Hindi. So gagawin ng Diablo, papatayin niya yan. Gusto niya mawala yan. Gusto niya eliminate yung Espiritu ng Diyos yan. At maraming pamamaraan ng Diablo para patayin yung Espiritu ng Diyos na naipanganak sa atin. Maraming pamamaraan. Bagamat itong church natin ay halos wala pang isang taon sa lugar na ito, pero nag-exist na siya before pa. Lahat ng yan baby pa tayo. Kaya gusto natin yung Espiritu niya lumago. Yung relationship natin sa Panginoon Jesus lumago. Ewan ko lang kung napapansin ninyo itong aking munting ilustrasyon. Kaya gumagamit ako nito kasi gusto kong nabivisualize ninyo yung aking sinasabi. No? Hindi ko lang sa sinasabi, kundi nabivisualize ninyo yung aking sinasabi, yung aking kinukwento. Kung mapapansin ninyo, itong binhi na to mula maliit, palaki, palaki, palaki. No? Palaki siya ng palaki. Siguro naman, hindi naman yan basta lalaki kung walang ginagawa sa kanya. Tama ba yun? Amen. Kaya napakahalaga tayo ay lumago, no, sa Panginoon. Sabi ng Bible, 1 Peter 2:2, unang Pedro, ikalawa, no? Sabi ng Bible, gaya ng sanggol, kayo'y manapig sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, gaya ng sanggol, yung sanggol na yan na nasa loob ninyo o nasa loob natin, baby pa yan eh, na born again yan sa loob, no? Anong kailangan niya? Gatas na espiritual. Salamat po, Pastor. Yung aking flame ko ay nanginginig. Salamat po, Pastor. No? Ano daw kailangan ng sanggol? Gatas na espiritual. Yun ang kailangan niya para siya ay lumago. Nakuha nyo?
So yung gatas na ito ay hindi siya gatas ng literal, kundi ang gatas na ito ay gatas ng spiritual sapagkat ito ang kailangan niya sapagkat ang nasa atin ay spirito. Hindi na spirito sa sanglibutan ito, kundi spirito ng Diyos na nanahan sa atin. So kailangan natin ay gatas na spiritual upang tayo ay lumago. Amen! Excited ba kayo ngayon? Kung ano yung gatas na yon para lumago yung ating espiritong nasa loob. Amen? Hindi natin papayagan na mamatay yung espiritong nasa loob. Nandiyan ba kayo? Amen. Hindi natin yung papayagan. So bilang mga magulang, no? Nananay panganak yung espiritu ng Diyos, aalagaan natin yan. Amen. Aalagaan natin ito ay lumaki ng lumaki, mag-mature, mamunga. Hanggang sa makita natin yung plano ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kaya sa umagang ito, ang pag-uusapan natin ito about growth. No? Growth. Binigyan natin ng ganyan, iisa-isahin natin yan, abbreviation na gagawin natin. Pag sinabing growth kasi ganito, no? Kailangan lumago eh. Nakakita na ba kayo ng halaman na maliit? Nakakita na ba kayo ng halaman na maliit? Yung hindi na lumalaki, anong tawag sa kanya? Ha? Ha? Bonsai! Bonsai! Sabi nung hapon, bonsai! No? Kasi nga, maganda lang siyang tingnan, pero hindi siya lumalago. No? Cute lang siya. Tandaan natin, no? Kapag po tayo ay matanda na in the Lord at bonsai pa rin, hindi na tayo cute. Diba? Kapag tayo ay matanda na, no? At hindi tayo lumalaki, hindi na tayo cute. No? Ang tawag sa atin doon, ano na? Nakakapakyut. Hindi na tayo cute. Dahil hindi lumalago yung ating spiritual na paglago. Ang nasa loob natin, maliit pa rin. Kaya hindi na siya cute. Nakakapakyut na. Kasi walang pagbabagong nangyayari. No. Katulad ng tao, kapag yung tao hindi lumalaki, anong tawag sa kanya? Ha? Yung tao hindi lumalaki, ang tawag? Ha? Kilala niyo si Baby Giant? Yung TikTokers. Yung kasama sa isang pelikula, di ko alam kung anong, di ako masyadong nanonood doon eh. Basta alam ko lang siya yung Giant. No? Yung maliit. No? Di ba cute na tingnan? No? Kapag isasayaw, ang liit, gumagano eh. Kaya lahat ng tao, tawa sa kanya. No? Yung Baby Giant yung unano. No? Actually, hindi raw, iba na yung term yan na gamit eh, hindi na unano, to appears him ang tawag sa kanila. No? Very offending daw yung salitang unano. Kaya ang term na ginagamit sa kanila, to appears him, the dwarf, yung maliit. No? So, magandang tingnan, pero cute siyang tingnan, pero di siya lumalago. Maging din sa ating buhay pananampalataya. Kapag ang ating buhay Kristiyano, dito muna focus, dito muna. No? Dito muna tayo. Mamaya muna tayo makipagkwentuhan. Mamaya na tayo makipag-anuhan. No? Kausapin muna natin si Lord. No? So, tawag dito, kapag ang isang Kristiyano ay hindi lumalago, no? Halimbawa, ngayon naintindihan ko pa na kasi wala pa tayo isang taon na umaattend ngayon. Baka yung iba, wala pang buwan. O yung iba, ilang buwan pa lang. Naintindihan ko pa. Kung may mga ugaling tayo hindi magaganda, may mga lumalabas sa ating bibig na hindi maganda, naintindihan ko pa yun. Kasi nga nandun pa tayo dun sa stage na baby. Pero kapag ikaw ay nasa 5 years na, 10 years na in the Lord, 15 years na in the Lord, wala pa rin pagbabago.
Hindi na Kristiyano tawag sa iyo. Alam mo kung anong tawag sa iyo? Tawag sa atin kapag gano'n yung ating 15 years na tayo, 20 years na tayo kay Lord, hindi pa rin tayo lumalago. Anong tawag sa atin bilang Kristiyano? Ang tawag sa atin, Kristiyana. Oo, Kristiyana. Kasi hindi nga lumalago. No? At takad na kay Lord, hindi pa rin lumalago. Walang nakikita pagbabago sa kanyang buhay, yun pa rin. Kumbaga, tawag ito, Kristiyano sa puso, pero hindi Kristiyano sa puso. Di ba? Yung bang bukang bibig niya, Lord, Lord. Yung bukang bibig niya, umatin ako sa church. Pero hindi nakikita yung pagbabagong nangyayari sa kanyang buhay. Yun at yun pa rin, matikas pa rin ang ulo. Palabyan pa rin sa magulang. Rebelde pa rin sa magulang. No? Ang mga lumalabas sa bibig ay hindi pa rin kaaya-aya sa pagdinig ng mga tao. No? Pero, ang sinasabi ko po sa inyo, ngayon naintindihan ko pa yan. Dahil nandun pa tayo doon sa area na kung saan, hindi pa tayo pinapalawak natin yung pag-unawa. Pero kapag tayo tumatanda na in the Lord, at matanda na tayo in the Lord, at yun pa rin ang ating Lord, kapatid hindi na maganda. Hindi maganda. Kaya kung minsan, no, yung mga pastor, no, ay pinapano ka. Kaya, minsan ako kumakato, baka kung minsan masyado ko na kanyang pinipersonan, pero yun ang dapat. Kasi yun ang makakabuti sa atin. Amen. So, hindi pag-uusapan natin. Para lumago yung Espiritu sa loob natin, unang kailangan natin, ano? G. Ano yung G? Go to church. Yan ang unang gagawin natin kapag tayo ay na-born again, kapag na-isilang ng Panginoong Yesus sa ating mga buhay. Yan ang unang pupuntahan natin. Bakit? Sapagkat ito ang kailangan ng Espiritu na nasa loob natin. Amen ba? Hindi tayo pupunta sa church para magpa-cute. Hindi tayo pupunta sa church para maghanap ng cute. No? Hindi tayo pupunta ng church para mamasyal lang. Hindi tayo pupunta ng church para magtapon ng oras. Hindi tayo pupunta ng church para maiwasan yung trabaho sa bahay. Hindi yun ang layunin natin. Amen. Kaya tayo pupunta ng church dahil meron tayong inaalagaang baby sa loob natin. Amen. Meron tayong inaalagaang Espiritu sa ating puso. Kaya tayo pumupunta sa loob ng church. Nandiyan ba kayo? Kaya ka nandito ngayon. Ora ka, pakakainin na siya ng Espiritu mo. No? Bakit? Kasi ito yung lugar na kung saan matitikman natin yung gatas na spiritual na sinasabi ng Panginoon. Nandiyan ba kayo? No? Kaya ka nandito ngayon. Hindi para magpasyal. Hindi para magpakita ng kakitaan, dugyot ka. No? Nandito tayo para sa ating Espiritu na kailangan ito. Amen. No? Nandito tayo para yung ating spiritual na pamumuhay ay lumago. Amen. Para makakain siya na kailangan ng nourishment para ito lumago, lumaki yung relationship natin kayo. At ang kagandahan pa nito, kapag ikaw ay nakikinig at umaattend ng church, no? Hindi ba lumilinaw ang iyong kaisipan? Doon mo lang napapatunayan at naiisip yung mga bagay-bagay na hindi pala tama yun. Dito tinuturo yung mga katotohanan na mula sa salita ng Diyos. Dito tinuturo
yan. Paano maging submissive sa magulang? Dito tinuturo yan. Yung palang ugali kung hindi maganda, dito tinuturo yan. Kaya kung minsan, no, may mga nasasabi yung mga pastor na para magkakasakit na naman ta, pastor. Bala mo akong pakuranan mo. Sabihan mo, pikalele mo, ika talaga yung topic. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw talaga yung topic. Bakit? Kaya nga nandito kayo, bakit? Kasi nga tinatakwil na natin yung dating meron tayo. At binubuhay na natin yung espiritong tinanggap natin mula sa Diyos. Amen? No. Kaya kung gusto natin mabuhay yung espiritu ng Diyos sa loob natin, kailangan natin dumalo sa church. Hindi para magpa-check ng attendance. Kasi baka pag hindi ako umaten, ipapalo pa ako ni pastor. Pag pinalo pa ako ni pastor, papimerienda ako po. Para hindi na bumisita si pastor sa bahay ko at hindi ko na papimerienda si pastor sa bahay ko, aamin na ako ng church. Kapatid ko, anyway, may merienda man o wala, dahil mahal po namin kayo, papasalutan po namin kayo. Dahil trabaho po namin, naalagaan kayo, tumago kayo in the Spirit of God. Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon Diyos. Kaya ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang tinuturuan ay ito. Pansinin nyo. Nandiyan ba tayo? Dito tingin. Ang sabi dito, Hebrew chapter 10 verse 25, hanggang huwag natin kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob sa isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Nagpipikap yung ibig ko sabihin, huwag natin daw kaligtaan. Pag sinabing huwag kaligtaan, huwag kalilimutan yung araw ng linggo. Kaya kailangan Sabado pa lang, excited na tayo na kung saan araw ng linggo bukas. Di ba? Araw ng linggo bukas, dadalo ako. Alam mo, nung ako ay na-born again, totoo to, walang halong biro. Kaya nga ang isang sign, pag sinabing tanda ng pagiging anak ng Diyos, yung ay panganak ng Espiritu ng Diyos, ang isang sign na ito ay yung pagdalo sa gawain ng Panginoon. Kaya, ang naranasan ko, personal kong naranasan sa buhay, yung bang Sunday palang excited na ako na Sunday na ulit bukas. Na-experience ko ba yung ganong klaseng karanasan? No? Ako naranasan ko yun eh. Yung bang Sunday na ano ba, Sunday ngayon, natapos na yung gawain, kinabukasan, gusto ko Sunday ulit. Bakit? Kasi uhaw yung aking spirito sa spiritual na bagay. Nandun ba kayo? Uhaw yung aking spirito sa spiritual na bagay. Kaya kung nasan yung gawain na sumusunod ako, may Bible study si pastor, sama ako. May talong si pastor, sama ako. Bakit? Kasi uhaw yung aking espiritu na nasa loob ko na mga bagay na espiritual na siyang ikalalago ng aking espiritual na pamumuhay. Amen? Na siyang ikalalago ng relasyon ko sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po pag nagpapalo up po si Pastor po, samahan po nito mga kabataan. No? Pag nag-house to house po siya, samahan po nito. Makakatulong yun. Kapag po tayo ay gumagawa sa mga bagay tayo, excited siya, meron siyang saya na nararamdaman sa kanyang puso sapagkat, hallelujah,
sapagkat pinapakain niya yung kanyang espiritu na nasa loob niya sa mga bagay espiritual. Amen ba? Amen! Kaya sabi dito, huwag nating kalitaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Ito yung pansinin niyo. Palakasin natin ang loob sa isa't isa. Kapag hindi ka na dumadalo sa gawain ng Diyos, no? Mapanghihinaan ka. Tama ba yun? Ewan ko lang kung alam yung pakiramdam ng isa para bagang tinatamad ka ng umatin. Dumarating sa puntong ayaw na, nakakasok ka na. No? Ayaw mo nang dumalo. No? Hinang-hina ka na. Ang dami mo ng problema ang dumarating. Para ikaw ay mapalakas spiritually, anong kailangan mo? Umaten sa church. Bakit? Para palakasin ang loob mo. Kapatid, kaya mo yan! Ano mang problema na hinaharap mo, kaya mo! Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nasa iyo, ay hindi, sapagkat ang Espiritu nasa iyo, ay hindi Espiritu na sa libutan ito, kundi ang Espiritu ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ang nasa iyo. Kaya sabi ng 1 John 4:4, English, ang sabi niya, greater is He that's in us than He is in the world. Mas malaki yung Diyos natin kaysa sa Diyos ng sanlibutan ito. Hindi ba? Napapalakas ng loob natin kapag tayo ay dumadalo sa gawain ng Panginoon. Nababasag ang kasinungalingan ng Diablo sa ating kaisipan. Binabasag yun ng kapangyarihan ng Diyos. Kung ano mang espiritu hindi maganda sa ating kaisipan, kung ano mang bagay na nagpapahina sa atin, mga bagay na nagkukos ng problema sa atin, kapag ikaw ay umaten sa church, hallelujah, binabasag ang espiritu ito. Binabasag ang espiritu ito. Meron akong naituro doon, matagal na. Minsan, nagkakwentuhan kami ng isang kapatid. Sa kabila ng kanyang kondisyon, sabi ko nga sa kanya, alam mo, hindi man natin nakikita in the physical eyes, pero may nangyayari in the spiritual realm. Ako pa niya yung sabihin. Hindi man natin nakikita yung mga bagay na nangyayari sa atin, pero sa spiritual realm, so, may nangyayari. Sa spiritual na kaharian, may nangyayari. Two kinds of forces na meron sa mundo natin. Ano yung forces na yun? Two kinds of forces. Ano yung forces? Ang forces na yun ay yung kaharian ng demonyo. Ang nagahari ay walang iba kundi si Satanas at ang kanyang mga kampo. Sila yung mga impluensya na kung saan inilalagay sa ating isip, inilalagay sa ating puso, ang lahat ng kasinungalingan ng Diablo. Bibigyan kanya ng sakit karamdaman, bibigyan kanya ng problema, bibigyan kanya ng ugaling hindi maganda. No? Siya naglalagay nun. And that is one spiritual forces na gumagalaw na hindi natin ito nakikita. Sabi nga ng isang nabasa ko, ang sabi niya, yung demonyo, hindi natin nakikita, pero gusto mo makita, sabi ng demonyo, ay nasa loob ako ng katawan ng tao. Kaya yung katawan na yan, hindi natin alam, ang dami palang nasa loob ng demonyo sa loob ng ating katawan. Pansinin ninyo, yung mga lumalabas sa bibig natin. Diba? Mga cursing words yun eh. Puto, cinta ka, matena ka sana. No? May mga words ba ganyan lumalabas? Cursing words po yun eh. Kasyas mo mo. Nakarelate ko. Diba? Nasa ng demon? No? Nasa ng demon nun? Nasa
sa loob ng katawan ng tao, kinikers mo yung tao. Nakukuha nyo? No? Kasas mo ito. Puto kong cinta ka kung karapela kamera cool. O beses ka putok, makanyan. Naintindihan niyo ba? Ay, hindi naintindihan. Sorry. Sabi ng nanay, bakit pa kita pinanganak sa ibabaw ng mundo ito? Kung ganyan ka lamang lalaki, sasakit ang ulo ko, dadaming upan ko. Nung sanang iling balik pa, pinisin na kita lang sa ilong. At nang mamatay ka na. Real talk lang po yun. Bakit? Kasi i-release curse. Nandun ba yung demon? Nasa loob. Siya yung lalabas na, hindi ikaw yun. No, nandun yun. Siguro isa tatalakayin natin yun. Pangalawang forces. Ano pa yung forces na yun? The kingdom of God. No? Ang nag-ahari doon, walang iba kundi ang Diyos. Ang kanyang espiritu, ang kanyang kaharian. Ito yung mga bagay na napupuno sa atin ng maganda. Diba? Kaya kapag ikaw ay dumadalo sa gawain ng Diyos, hallelujah, napapalakas ng loob mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pangangaral ng Diyos, ng kanyang mga lingkod, napapasag ngayon yung espiritu ng demonyo na nagahari sa ating puso, nagahari sa ating buhay, nagahari sa ating kaisipan. Kaya kapag dito, sabi ko nga, pag ikaw ay lumabas, biglang-bigla, mababago yung ano mo. Ang sarap gumano. Hindi ba? Ang sarap. Kaya sabi dito, no, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Kaya yun ang kagandahan ng dumadalo sa gawain ng Diyos. Bakit? Kasi napapalakas natin ang loob ng isa't isa. Na ipagpatuloy ang sinimulan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Huwag natin hayaang mamatay yung espiritu ipinanganak na yan. Sabi nga nila, ang uling, kapag ang uling ay nagbabaga, sama-sama, di ba, nag-aapoy sila, tama ba yun? Yung uling, subukan mo kaya yung isang uling na sama-sama, ihiwalay mo doon sa naglalagablab. Anong mapupuna? Anong napupuna nyo? Meron kayong napupuna? Ano daw? Ano baby? Kapag yung uling, hiniwalay mo doon sa maraming nag-aapoy, anong napapansin nyo? Ha? Unti-unting nawawala yung apoy. Tama? Namamatay yung apoy eh. Bakit? Kasi humiwalay siya doon sa nagpapaga. Ganun po ang isang tao na ayaw nang dumalo sa gawain ng Diyos. Yung apoy, yung apoy na nasa kanyang puso ay unti-unting namamatay. Nawawala na siya ng interes mula sa gawain ng Panginoon. Nawawala na siya ng interes mula sa spiritual na bagay. Nawawala na siya ng interes sa pinipag-ugnayan niya sa Diyos. Dahil hindi siya dumadalo sa church na kung saan siya inilagay ng Panginoon. Amen. Sabihin nga natin, ganyan kahalaga ang pagdalo ng gawain ng Panginoon. So, kaya nga, huwag natin yung kalilitan para lumago yung ating spiritual na pamumuhay. Ano na tayo na sunod? G. Ano yung sunod sa growth? Ano sunod? R. Very good. R. Read your Bible and pray. So, para lumago yung ating relasyon sa Diyos at lumago yung ating espiritu, napakahalaga pala na tayo ay nagbabasa at nananalangin sa ating Panginoon. Amen. Maraming mga kabataan ngayon, tabi-tabi po. Walang panahon na magbasa ng Bible. Wala na rin panahon na mag-pray. No? Kapag ikaw ay tunay na na-born again, tunay
Nabasahin ang kanyang salita. Bakit? Kasi ito yung kailangan niya, yung gatas na spiritual. Ito ang kanyang kailangan upang kanyang spirito ay lumago. Nakukuha po. Mahalaga yun eh. Pangalawa, walang laman na maitataas, kundi ang Panginoong Yesus ang siyang maitaas. Sinasabi ko lamang ang mga bagay-bagay na karanasan ko na ako mismo ang naranasan kapag ang itang tao ay na-born again. Ang tanda nito ay uhaw. Sabihin niya natin, uhaw! Hindi yung kantang uhaw. Uhaw. Hindi yung kanta na yun, ha? Hindi yung kanta na yun, ha? Sabi ko ngay, dilaw. Ay, uhaw pala. Hindi yun, ha? Yung bata, kapag umiyak, dalawang bagay lang. Ano yun? Nasasaktan siya. Kaya siya umiiyak yung baby. Or madalas, ang baby kapag umiiyak, tama? Kaya nga kapag umiiyak, wow! Wow! Ano ba? Wow! Kaya kapag yung baby nasa, wow yun! Gutom yun! Eh napakahirap siguro pag narinig yung sa bata, na baby pala, sasabihin, gutom! Pangit ano? Kaya madalas tumalabas sa kanya bibig, uhaw! Uhaw! Maya-maya niya, baka naman paglabas ko rito, pag-usapan ninyo yung mensahe ngayon. Ang ganda ng tinuro ni Pastor, ano? Oo nga, ano? Ang ganda, ano? Ano kasi yung topic? Basta yung uhaw. Ano yung topic niya? Basta natutuwa ko. Basta sabi niya, uhaw! Tandaan natin, kapag yung Espiritu ng Diyos na yan na nasa loob natin, uhaw yan. Gutom yan ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga napakahalaga nila ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi ko, ang sangkanta ng tao na born again, na tinanggap ang Panginoon na nag-ahari sa kanyang puso, ay yung magbasa ng salita ng Diyos. Walang naman na naitataas. Sabi ko nga, ang Bible, nung unang-una kong basahin ng Bible, nung hindi pa ako born again, nakakatamad siyang basahin. Nakakainip siyang basahin. Hindi ko naintindihan yung binabasa ko. Kasi hindi ako born again. Kasi walang espiritong nasa loob ko. Hindi ko siya maunawaan. Pero nung na-born again ako, tinanggap ko ang Panginoon at naghari ang Espiritu ng Diyos sa puso ko. Nagkaroon ako ng uhaw sa salita ng Panginoon. From the first time, nabasa ko sa Bible ang Genesis up to Revelation. Biro mo, 66 books. Nabasa ko yun sa sobrang pagkauhaw ko sa salita ng Panginoon. At doon ko na-discover na yung tao pala ay nilikha ng Diyos. Dahil ang nataling sa isip ko na tinuro sa akin ng teacher ko na ang tao ay nanggaling sa unggoy. Payag ba kayo doon? Payag ba tayo doon na tayo nanggaling sa unggoy? No? Yun ang tinuro ng science eh. Pero mula sa salita ng Diyos, binasag ng Panginoon ang kasinungalingan ng Diablo na ang tao pala ay hindi galing sa unggoy, kundi ang tao pala ay nanggaling sa Diyos na lumilikha ng langit at ng lupa. Palakpakan nga natin ang Diyos na. Ang sabi ng Diyos, langlangin natin ang tao ayon sa ating wagis. Hindi man tayo magkakapareho ng mukha, pero meron sa kaloob-looban niya nakawagis ang Diyos. Amen. Meron yan. Yun ang kawagis ng Diyos. Kaya lang yung kawagis ng Diyos na yun namatay. Pero dahil tinanggap nyo yung kawagis ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos, muling nabuhay.
Yun ang nagiging image of Christ natin. Amen? Kaya nagiging mabuti tayo. No? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos sa pananalangin. No? Doon mo na-discover. No? Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, marami kang madudiscover sa mga bagay na tinuro sa atin ng mga ninuno natin. Sino naniniwala sa inyo? Nakakita na kayo ng rainbow? Nakakita na kayo nun? Rainbow? Diba? Ang itinuro sa atin ng mga ninuno natin, mga kwentong barbero, kapag daw yung rainbow, nakita mo, puntahan mo daw yung pinakadulo nun, at kapag nakita mo yung dulo doon, maghuhukay ka, pag hinukay mo, merong ginto. Yun ang turo ng mga ninuno natin. Mga kwentong lolo, kwentong barbero, para lamang bigyan lamang ng sagot ng tanong ng mga tao, bakit may rainbow? Pero ang Biblia, kapag binasa mo ang Bible, merong kahulugan pala yung rainbow na yan. Yung rainbow na yan ay covenant ng Diyos sa tao na nagpapatunay lamang, pinapaalala lamang ng Diyos at sa tao na ang mundo ay hindi nagugunawin sa pamamagitan ng baha. Amen ba? Kaya pala, lumilitaw yun para yung baha para hindi lumubog ang mundo sa pamamagitan ng baha. Yun ay covenant ng Diyos sa mga tao. Kaya kapag nakikita niyo yan, no, tumitigil ang ulan. Di ba? Napapasin niyo yun? Nasa Bible yun. Kaya kapag nagbabasa ka ng Bible, kapatid, hallelujah! Excited? Oh! Gusto mo makakilala ng dawan? Gusto niyo mga bata pa kayo, ha? Mga bata pa kayo. Pero kung gusto niyo paglaanan ng panahon na yan, basahin niyo Bible. Kasi makikita niyo yung dawan ninyo. At babasahin niyo rin yung Bible para yung mga tao gustong mag-take advantage sa mga babae dyan. Yung gusto mag-take advantage sa inyo, no? Lalo na yung mga babae. May mga lalaki kasi, no? Ganito, magamat wala pa masyadong ito eh. Pero sasabihin ko na rin yung technique. Para kung sakali makikita ninyo, alam niyo kung anong gagawin niyo. Yung masasabihin niya na, pakis nga. Pakis nga. Kung talaga mahal mo ko, pakis nga. O kaya naman, kapag nakakita niyo yung crush niyo, may crush niyo, pero kumbaga parang nayayabangan ka, hindi mo siya type, no? Pero meron siyang nakita niyo siya, yung bang tingin niya sa inyo gano'n. Yung parang laging napupuwing. No? Ano sabi ng Bible? Pag nabasa niyo, sabi ng Bible, iwasan niyo ang taong ngingiti-ngiti at kikinda-kinda. Bakit? Kasi meron siyang masamang balak sa iyo. Di ba? Sabi ng Bible doon, hindi ko yung sinabi. Kaya doon pa lang, masisense ko na. No? Malalaman mo na. Nakuha nyo. Ganun kasarap mo magbasa ng Bible. Ang Bible, meron siyang lahat ng tanong ng buhay. Brother Robert, ang Bible ba merong math? Meron. Merong math ang Bible. God is a God of numbers. Diba? Sabi ng Panginoon kay Pedro, sabi ni Pedro kay Panginoon Jesus, ganito, Panginoon, ilang beses po namin patawarin ang aming kapwa? Anong sagot ng Panginoon? 7 times 70. Math ba yun? Math? Ha? 7 times 70. Sa isang araw lang yun. No? So, meron math. No? Meron din siyang science. Meron din siyang love story. No? Kaya kung gusto nyo lang magbasa patungkol sa life story, meron din. No? Asawa ng asawa ko. No? Meron ganun. Sa Bible. Lahat ng mga tanong ng merong
lahat ng tanong natin nasa Bible. Kaya napakasarap basahin ng Bible. Ano sabi ng Diyos? Bibilisan ko na. Sabi ng Bible ganito, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na yaon. Huwag daw. Kalimutan mo ng lahat. Huwag lang ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Di ba huwag ka muna mag-mobile legend. No, magbasa ka muna ng Bible. Sabi niya dito, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yun araw, gabi, upang matupad mong lahat ng nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Diba? Ang sabi dito, araw at gabi, basahin ang aklat na yun. Kung paano tayo kumakain, physical, na 3 beses sa maghapon, umaga, tanghali, gabi, kasama ang almusal, kasama yung dinner, snack, kasama yung midnight snack. Pinapakain natin. Kailangan din natin pakainin yung ating spiritual na pamumuhay ng araw at gabi ng salita ng Diyos upang lumago yung ating spiritual na pamumuhay. Amen? Kaya nga, kung hindi tayo makabili ng Bible personal, nandiyan ba kayo? Kung hindi man tayo makabili ng Bible personal, naniniwala ko lahat tayo may cellphone. Amen? Napakadali lang naman ngayon eh. Mag-download ka lang ng apps. Kasi dinadahilan ng maraming mga tao ngayon, wala akong pambili eh. Pambira. May pambili cellphone, wala pambili Bible. No. Para wala tayong maidadahilan. Di download natin yung Bible sa loob ng cellphone. Ay papaano, meron tayong nababasa, maging gabay ng buhay natin. Amen ba? No? Gabay ng buhay ang salita ng Diyos. Ang sabi nyo, kapag binabasa natin, magtatagumpay ka. Kapatid ito, magtatagumpay ka. Kapag binabasa mo ang Bible, you will be victorious. You will be victorious. Kapag binabasa mo ang Bible. Dahil ang diablo sa Satanas, paniniwalaan ka sa isang bagay na hindi totoo. At tayo sa salita ng Diyos, papasagin ng Diyos yung kasinungalingan ng diablo yun sa ating pong mga buhay. Kaya mabubuhay tayo magtatagumpay. Bakit? Kasi punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Diba? Punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Kaya mahalaga na tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano na sunod? After ng G, yung growth. After ng G, ano sunod? Wow! Parapakan nga natin ang Panginoon yan. Okay. Nakikinig tayo ng mga salita ng Panginoon. Nasusubaybayan natin ang gusto natin tahakin. Means obey God. Mahalaga yun. Dahil yung Espiritu ng Diyos, at ang Ama natin ay ang Diyos, dapat natin sinusunod yung Panginoon sa ating pong mga buhay. May mga sinasabi ang Diyos sa atin na kailangan natin basagin, na kailangan natin iwanan, na kailangan natin dapat lakaran para tayo lumago sa spiritual na pamumuhay. Bibilisan ko na. Mark chapter 16, 18. Ang sabi niya, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya magkapatid na Simon at Andres na nabuhuli ng isda sa pamagitan ng lambat. Sila'y kapwa nga mangingisda. Ang sabi doon, ang ating Panginoong Yesus, nakita niya si Simon at Pedro, Simon at Andres. Anong ginagawa ni Simon at Andres? Nabuhuli ng isda sa pamagitan ng lambat. Nakita niya yun. Well, ito ang kasunod na nangyari. 17. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayo mangingisda ng mga tao. 18. Pagkasabi niya nito ay agad, iniwan ang magkapatid ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanila. Tanong, sumunod ba sila? Sumunod?
Okay. Pangalawa, meron ba silang iniwan? Meron? Amen. Kapag may mga bagay na pinauutos ang Panginoon sa atin, ano man yung mga bagay na yan, dapat natin iwan. Nakuha nyo? No. Kapag may mga pinapagawa ang Diyos sa atin, ang sinabi ng Diyos sa atin, anak, mag-pray ka muna bago ka kumain. A simple message. Amen. Yung bang bigla ka na lang na susubo na tapos biglain na. Susubo ka pag subo mo gano'n bigla na sa di ba pala ako nag-pray? Yung umusok. Kasi sasabihin ng utak mo, sasabihin ng puso, di pa nag-pray ako nga pala, di ba ako nag-pray? Sorry Lord. O kaya naman, di lang bagay na dapat mong iwan sa pagsunod mo sa Diyos. Katulad ng Sunday. Halimbawa lang naman, halimbawa. No? Kumbaga, meron kang lakad. Alam mo Sunday yun. Ako tatamaan yung Sunday. Dahil gusto mo sumunod sa Diyos. Ako tatamaan yung Sunday. No? Pagdating mo ng Sunday. No? Iniiwan mo muna yung panagaling at susunod ka sa Panginoon. Nakukuha niyo mo rin sabihin, marami pang pagkakataon ang pagsunod sa Diyos. Ano ba? No? Mabilisan lang. Ano ba? No? May mga bagay tayong dapat iwan sa buhay natin para masunod natin ang Panginoon. Ano yun? Mga ugaling hindi magaganda. Dahil gusto kong sumunod sa Panginoon, gusto kong magpakabait. Gusto kong sumunod sa Panginoon. Gusto kong maging masunurin. Kaya sabi ng kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Gusto kong bumait, pero di ko magawa. May ikaw. Bakit? Kasi nga, nagtatalawang isip kung susunod ba siya o hindi. Magtatalawang isip kung gusto niya magpakabuti o hindi. No? Bukas na ako magpayo, Lord. Hindi na ba? Matalang mo hindi. No? Pag gusto natin gumawa, pag gusto natin sa Panginoon, kung ano yung mga bagay na hindi maganda sa atin, iwan natin yun. Basagin na natin yun. No? Gusto natin sumunod, gusto kong magpakabuti, gusto kong sumunod sa kalooban mo, gusto kong maging mabait, gusto kong maging marespeto. Alam na kapag ginagawa natin yun, paulit-ulit, bumabagal. Sino po makapagsasabi sa inyo na si Brother Robert dating adik? Sino po makapagsasabi sa inyo na ako ang lumalabas sa bibig ko ay puro mura? Sino po makapagsasabi sa inyo na kahit babae kayo, papatulan ko kayo? No? Pero dahil gusto ko sumunod sa Panginoon, unti-unti pinapasag ng Diyos ang mga bagay na ito. Ayoko nito. Mayabang si Brother Robert. Ayoko na yun. Gusto ko sumunod sa Panginoon. Oh, anong sunod? Anong sunod? Worship God. Worship God. Pag sinabing worship, ito yung pagsamba. Amen. Dapat yung pagsamba natin sa Diyos, no? Na kung saan, ang inaawitan na natin, ang Panginoon. Walang masamang umawit ng mga secular na kanta. Alam niyo yung mga secular na kanta? No? Yung mga awit ng mga mundo, no? Na dati, mga awit natin mga mundo, dati ang mga awit ko sa mundo, paborito ko yung mga heavy metal, slow rock, kasi addict nga ako eh. No? At doon ko lang nalaman na yung pala mga kantang yun eh, nakakapag-glorify yung demonyo. Hindi nag-glorify ang Diyos. At hindi mo pala alam yung mga awit na dati mo pinapakinggan, ito sa iyo ang magdadala sa iyo ng depression. Sino sa atin, kapag tayo ay nakikinig ng mga awitin ng mga mundo, mga awitin na nakakalungkot, lalo na kapag may mga problema tayo, mas lalo natin
mo. At bigla siya kakanta, sabi niya ganun, sana dalawa ang puso ko. Nahahatin ka ng damdamin kung sino pipiliin. Sino may alam sa inyo yung kantang Killing Me Softly? Alam niyo kanta na yun? No? O yung bagong labas kayo ng TikTok? Ha? Ano yun? Alam niyo yun? Yung bagong labas? Check! No? Yun eh. Ang nagbibigay glorify pala doon, hindi ang Diyos. Kundi nagbibigay glorify doon, si Satan. May mga awit po, ito-draw ka nito sa kalungkutan. May mga awit ang secular ng mundo, ito-draw ka nito into depression. May awit ang sanglibutan, ito-draw ka nito into death. Ang may mga awitin ang sanglibutan na ito-draw ka papunta sa bisyo. May mga awitin sa sanglibutan na ito-draw ka patungo sa makasirap ng buhay. Diba? May mga awit na gano'n. Hindi naman lahat. Pero may mga awit na gano'n. Pero kapag pinakinggan natin ang mga awitin makalangit, hallelujah! Lahat ng yon ay nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Inspirasyon para ipagpatuloy ang sinimula ng Diyos sa atin at nag-glorify natin ang Panginoon. Tama ba? Kapag nakikinig ka ng mga awitin makalangit, it brings peace in your heart. Kapag kayo maawit ng makalangit, it brings sense of heaven sa ating pong mga buhay. Bumababa ang kalangitan. Your presence is heaven to me. Bakit? Kasi nararamdaman mo kapag inaawitan mo ang Panginoon, yung presensya ng Diyos ay bumababa at nararamdaman mo yung heaven. Kaya pumapayapa ang kalooban natin, pumapayapa ang ating kaisipan, sapagkat ang pinapakinggan nating mga awit ay awit at makalangit. Amen. Kaya nga dapat tayo sumasamba. Kaya dito tinuturuan tayong sumamba. Sabi ng worship leader natin, palakpakan natin ang Panginoon. Tinuturuan tayo dito. Ito yung palakpak na parang, hindi ka lapakin. Alin ba kanina? Dito, pinapalakpakan natin hindi yung kalapakin. Pinapalakpakan natin dito ang Diyos. Amen? Bakit? Kasi sa pamamagitan ng palakpak, pamamagitan ng pagtaas ng ating mga kamay, ay isang uri ng pagsamba natin sa Diyos. Amen? Kaya dapat minimemorize na natin yung mga awit natin. Mga awiting makalangit. Na nagbibigay sa atin ng peace. Tapusin na natin. Lumapit kay Yahweh at kay magpuri, mga naglilingkod sa templo. Sabi niya, lumapit kay Yahweh at kay magpuri. Kaya sa pamagitan ng ating pagsamba, lumalapit tayo, nagpupuri tayo sa Diyos. Tuloy natin, sa loob ng templo, sila'y nalaginan, taas kamay, na si Yahweh ay pinagpupurihan. Kaya walang masama, kapag tayo umaawit sa Diyos, tinataas natin ang ating mga kamay. Hallelujah! Walang masama doon. Bakit? Kasi yun ay tanda ng pagpupuri natin sa Diyos. Amen! Walang originality si Satan. Lahat ng galing kay Satan ay galing sa Diyos. No? Kaya nga, kapag nandito tayo, express natin yung pagsamba. Alam mo nga, sabi ko nga, minsan yung boses natin from the north to the south, hindi mahalaga ang Diyos. Hindi mahalaga sa Diyos yung boses. Ang mahalaga yung puso na umahawit sa Diyos. Amen? Kahit pa from the north to the south yun basta nagagaling yan sa puso, kalulugo ng Diyos. Natutuwa ang Diyos. Amen?
Kaya kung gusto natin bigyan ng parangal ang Diyos sa ating buhay, no? Ibigay natin ng isang pag-awit sa ating Panginoon. Sa ganon, yung ating relationship kay Lord ay lumalalim ng lumalalim, lumalago ng lumalago ang ating buhay pananampalataya sa Diyos. Bilisan na natin. T. Ano yung T? Thanksgiving. Anong ibig sabihin ito? Sabi ng salita ng Diyos. 1 Thessalonians 5:18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sabi niya, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Ibig sabihin, Brother Robert, kahit may problema ako, magpapasalamat ako sa Diyos. Opo. Magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil alam natin yung problema na yan, tinalakay natin ng mga nakaraang araw, no? Alam natin makakabutihan para sa atin. Kaya yung aking sakit, within this week, naginupo ko ng sakit, no? Nagpasalamat ako sa Diyos. Nilagay ko sa aking Facebook, I confess the miraculous word ng Panginoon, miraculous power ng Panginoon. I confess, sabi ko nga doon I am totally healed, I am totally restored in Jesus' name. At dahil sa mga bagay na yon, marami pumasok sa aking kaisipan. Dahil sa mga bagay na yan, nakapagmumuni-muni ako sa buhay, nakapagmumuni-muni sa ministry, nakapagmuni-muni sa paglilingkod sa Diyos. Kaya minsan yung problema, dapat natin ipagpasalamat sa Diyos na hindi pala natin alam din ang time. Anak, sobra ka ng pahinga, masyado ka ng busy. Eto na. No? Para mabigyan mo ko ng mahabang oras at mahabang panahon. Kaya dapat marunong tayo magpasalamat. Kaya si Job, nung dumating yung matinding dagok ng problema niya, nandiyan ba? Alam muna tayo dito. Isa na lang, magtatapos na ako. O, focus muna, sabi mo, focus! Focus! Isa ba? Focus! Amen. No? Kaya si Job, nung dumating yung matinding dagok sa kanyang buhay, namatay yung kanyang namatay yung kanyang mga anak, bumagsak yung kanyang negosyo, at ano ba sabi? Nagkasakit siya ng dead sores, lumalabas sa katawan niya yung mga uod sa kanyang katawan. Ganun mo yung problema ni Job. Patay na yung anak, bagsak pa ang negosyo, may sakit pa siya. Ito pa pinakamasakit. Ang sabi ng kanyang asawa, ganito, Job, mamatay ka na. Sabi niya gano'n, sumpahin mo ng Diyos mo at nang mamatay ka na. Ibig na sumunta ng kanyang asawa at kanyang kalalagayan, nag-curse pa siya. Pero sa kabila ng lahat ng problema ngayon, dahil ang kanyang relasyon sa Diyos ay malalim, na ang pakikipag-ugnayan niya sa ating Panginoon, ano sabi niya? Tatanggapin mo lamang ba yung mga pagpapalang ibinibigay ng Diyos? Hindi mo ba dapat ipagpasalamat din yung mga kahirapang nararanasan mo sa buhay? Hindi ba? So, kahit kung may mga problema tayo, tingnan pa rin natin yung as a blessing. Dahil alam natin yung problema na yun, behind the curtain, mayroong mabuting bagay na nasa likod doon. Amen! Mayroong mabuting bagay ang nasa likod mo. Kaya huwag natin tingnan ang problema ay isang problema. Tingnan natin ang problema ay isang mabuting bagay sa ating mga buhay, sapagkat alam natin sa pagkatapos ng problema na yan, mayroong pagpapalang darating sa ating pong mga buhay. Amen! Magpapahan natin ang mga. Last but not the least, H. Sabi ni Kapampangan, H. Kasi alayang H yung Kapampangan. Pumunta pumunta sa bahay. Kasi yung mga Kapampangan wala daw H. Kaya kapag nagtagalog yung Kapampangan walang H, bahay. So humble yourself in God's will. Bilang panghuli, tatapusin ko na. Pagpakumbaba. Tinuturuan tayo ng Panginoon paano magpakumbaba. Sabi ng Diyos ay ganito, ang nagmamataas ay binababa at nagpapakababa
ibaba ay tinataas. Alam nyo, kapag tayo ay na-born again, kumilala sa Diyos, no? Ano tayo? Parang nagiging humble tayo. Nagiging pasisyoso tayo. Hindi yung konting secret lang, konting ano lang, no? Umiinit agad ang ulo natin. No? Ang yabang na natin. Mayabang tayo sa salita eh. Minsan mayabang tayo sa salita. Pero kapag tayo, no, ay totoong tinanggap ang Panginoon, no, ang lumalago kay Kristo, no, umahaba yung pasensya. Nagiging marespeto. Nagiging magalang. Kasi nagpapakumbaba eh. Pero yung taong mayabang, at tingin sa kanyang sarili mayabang, at tingin sa kanyang sarili ay para bagang wala na mas magaling pa kaysa sa kanya, pag ganong klase yung attitude na meron tayo, hindi tayo aangat sa buhay. No? Pero kapag tayo meron kay sa Panginoon, sabi ng Bible, kapag tayo nagpakababa, itinataas tayo ng Diyos. Kaya patuloy tayo magpakumbaba. Ipapasag natin sa ating puso ang mga kayabangan sa ating buhay. Kayabangan sa ating mga lumalabas sa bibig, kayabangan sa ating pagkilos, kayabangan sa ating pong paggalaw, kayabangan sa ating pong mga buhay. Kumbaga, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano magpakumbaba. Kaya halos karamihan, hindi naman lahat, halos karamihan ng totoong tumanggap sa ating Panginoon, humble, kapagkumbaba, marespeto, magalang. Yung kanilang mga galaw, halos hindi makabasag pinggan. Bakit? Kasi pinapakita nila, lumalabas na yung pagiging Christ-likeness sa kanilang mga. Kaya bilang panguli at pangwakas, nawa ang umagang ito ay hindi ito nawala ng kabuluhan. Huwag nating hayaang mamatay yung Espiritu ng Diyos sa ating mga puso. Bilang panguli at pangwakas, tatapusin ko ang aking kwento. No? Tatapusin ko ang aking mensahe sa maikling kwento at tayo po'y mananalangin lang. Merong dalawang magkaibigan. Ang pangalan niya ay si Pedro at saka si Juan. Ngayon, itong si Pedro, meron siyang lolo. Yung lolo niya ay matalino. Na kahit anong itanong mo kay lolo, ay kayang-kaya niyang sagutin. Kahit ano. Kaya minsan isang araw, itong si Pedro ay nagyabang sa kanyang kaibigan na si Juan. Ang sabi ni Pedro sa kanyang kaibigan na si Juan, alam mo ba na meron akong lolo, na yung lolo ko ay napakatalino, na kahit anong itanong mo kay lolo, ay kayang-kayang sagutin ng lolo ko. Sabi niya ganon. Totoo? Sabi ni Juan. Oo! Kayang sagutin ng lolo. O sige, magbibigay ako ng tanong kay sa lolo mo kung kayang sagutin ito ng lolo mo. Sabi niya ganon, eto. May hawak kong ipon sa aking kamay. Ngayon, ilalagay ko sa aking likod. Haharap ako sa lolo mo at sasabihin ko sa lolo mo ay ganito, Lolo, ang hawak ko bang ipon na nasa likod ko, patay o buhay? Kapag sinabi ng lolo mo na hawak kong ipon na nasa likod ko ay buhay, dito pa lamang sa likod ko, papatayin ko yung ibon at ipakikita ko sa lolo mo yung ibon na hawak ko ay patay. Sabi ni Pedro, galing naman yan. Galing naman yan? Oo! Hindi ko naisip nila, sabi ni Pedro. So, pangalawa, sabi ni Juan, kapag yung hawak kong ibon, pag sinabi ng lolo mo na hawak kong ibon ay patay, pakikita ko naman sa lolo mo, yung ibon ay buhay. Oo nga no, hindi ko naisip yun. Pwede pala yun. Sige, punta tayo kay lolo. Eto na yun.
Pumunta sila kay Lolo. Pagpunta nila kay Lolo, ang sabi ni Juan, Lolo, Lolo, ano yun, apo ko? Sabi ni Pedro sa kanyang lolo, Lolo, meron akong kaibigan. Ang pangalan ng aking kaibigan ay si Juan. Meron daw siya itatanong sa iyo, Lolo. Ang sabi ni Lolo, ano yun, apo ko? Eto ngayon. Lolo, sabi ni Juan, meron akong hawak na ibon sa aking likod. Ang hawak ko bang ibon? Patay o buhay? Nag-isip si Lolo. Alam niyo ang sagot ni Lolo? Ito. Ang sagot ni Lolo, Juan, ang hawak mong ibon nasa sayo kung gusto mong patayin o buhayin yung ibon na hawak mo. Napipikat mo kung ibig na sagot. Nasa sa iyong kamay kung gusto mong patayin o buhayin ang ibon na hawak. Yun po ang iigaw ko, tanong sa ating lahat bago tayo manalangin. Nasa ating pong mga desisyon sa buhay. Kung hahayaan nating mamatay o mabuhay yung Espiritu ng Diyos na naipanganak ngayon sa inyong mga buhay. Hahayaan mo ba siyang mamatay o hahayaan mo siyang mabuhay? It is your decisions. Nasa ating po mga desisyon na gagawin natin. Ipagpapatuloy ba natin ang sinimulan ng Diyos o papatayin natin ang mga bagay na sinimulan ng Diyos? Tayo po ito gawin. Pwede ba natin itaas yung ating mga kamay? Alam niyo, pagtaas ng kamay, hindi ko yan isang kakatawanan. Ang pagtaas ng kamay ay isang simbolo ng pagpapakumbaba. Ang pagtataas ng kamay ay simbolo ng pagpapakumbaba. Inaamin sa ating mga sarili na Lord, wala kami magagawa kung wala kayo. Kailangan kami. Tayo mananangin. Panginoong Yesus, sa mga oras na ito, hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ay patuloy, O Diyos, na kumilos sa aming pong kalalitan. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, ang aming mga espiritu, Panginoon, ay maakay ng sanlibutan ito. Huwag niyo pong hayaan ang aming mga espiritu, Panginoon, ay mamatay ng sanlibutan ito. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, ng sanlibutan ito, Panginoon. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, ang aming mga espiritu ay agawin ang espiritu nito, mga binhig ito na natayo ngayon sa aming mga puso. Panginoong Yesus, inaamin ko ako'y mahina. Inaamin ko'y hindi ko kaya. Hinihiling ko po, Panginoon, na samahan po ninyo ako, Panginoon, sa journey ito na sinimulan mo sa aking buhay. Hinihiling ko, Panginoon, na patubayan kami ng iyong Espiritu. Na kung saan ang Espiritu nasa amin ngayon, Panginoon, ay mabubuhay, Panginoon. Ay di namin ito kayang, hindi namin kayang ito, Panginoon, by our own strength, by our own mind, Lord God, our own ability, Lord God. Ang kaya lamang magpalagong na ito, Panginoon, walang iba kundi ikaw lamang. Kaya hinihiling namin na kami samahan mo. Hinihiling po namin na kami gabayan mo. Hinihiling po namin na protektahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng gawa ng demonyo, sa lahat ng kasinungalingan ng demonyo. Patuloy po namin hinihiling na protektahan mo ang aming espiritu, Panginoon, na makalakad ayon sa iyong katwiran, makalakad ayon sa iyong kabanalan, makalakad ayon sa iyong nais na mangyari sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord God, as your servant, as you're giving authority to your servant, in the name of every name, in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Lord God, inuutusan ko ngayon, Panginoon, hallelujah, ang mga espiritu nito, Panginoon, na nasa amin ngayon, Panginoon, hallelujah. We
We release, Lord God, the strength of Jehovah, Lord, sa amin pong mga buhay. Release the spirit of overcomer. Release the spirit of more than victorious, Lord, sa kanilang mga buhay. Sila'y mananagumpay. Sila'y magtatagumpay. Ano ang hamon ng buhay, Panginoon? Masunod lamang ang kalooban mo sa kanilang mga buhay. I release life, Lord God, sa kanilang mga buhay. I release life, Lord God, sa kanilang mga buhay. Mabuhay ang mga espiritu sa aming pong mga puso. In the name of Jesus. Release your anointing. Release the life of the resurrection life of the Lord Jesus Christ. Release the hungering for your word. Hungering for your presence, Lord God. At patuloy namin hanapin ang kalooban mo sa aming mga buhay upang ang aming mga espiritu ay lumago, lumawak at makalakad, Panginoon, sa iyong katwiran at sa iyong kabanalan. Tulungan mo po kami, Panginoon. Hallelujah. Upang masunod namin ang iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I pray, Lord God, inuutusan ko ngayon ang mga anghel, Panginoon, protect His life. Protect His spirit. In Jesus' name. In Jesus' name. Father God, thank you. And I give you praise. Sino man pong may mga sakit ngayon, Panginoon, let your healing touch manifest. Lord, si Uno, na hindi namin nakasama ngayon, Panginoon, walang malayo sa panalangin. Ang lahat ng panalangin, Panginoon, nagiging malapit sa iyo kapag inilalapit namin sa iyo. Lord God, walang bagay na imposible sa iyo. Stretch forth of your hands and release, Lord God, your divine healing sa buhay ni Uno, Panginoon. And Lord God, sino man po, Panginoon, sa mga nag-aaral sa mga oras na ito, Lord God, let the spirit of wisdom, understanding, and spirit of overcomer na makatapos po nila, Panginoon, ang kanilang mga pag-aaral, Lord God, whatever happened, matapos po nila, Panginoon, ang kanilang mga pag-aaral, dakilang Diyos. I-release mo kanilang mga pangangailangan, wisdom, understanding, mga kailangan nila sa kanilang pag-aaral upang ma-achieve nila ang mga dapat nilang marating according to your plans, according to your purpose. In the name of Jesus. Sino man po, Panginoon, sa bawat pamilya na nagtatrabaho, Panginoon, Lord God, in the name of Jesus, i-bless mo po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, Panginoon. In Jesus' name, pagpalain mo kanilang mga kamay, igawan yung mga pabor, Panginoon, sa bawat isang nagtatrabaho, Panginoon, upang matugunan ang mga pangangailangan ng bawat pamilya, Panginoon, in the name of Jesus. Sino man po, Panginoon, ang mga kapatid namin na nasa malayo, Father God, in Jesus' name, hinihiling po namin ang iyong mga anghel ay protektahan, Panginoon, lalo na kapatid namin na si Brother Ed, Panginoon. Hindi namin siya nakasama physical, Panginoon, but we know, Lord God, that we believe, Lord, kasama namin siya in the Spirit. I pray in Jesus' name, let the divine protection sa kanyang buhay, Panginoon, ay patuloy na pong malibot ngayon. Ilayo niyo siya sa tuksok, stress at kapahamakan, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na mahiwala niya yung Espiritu sa kanyang buhay. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, mamatay ang Espiritu sa kanyang buhay. Bagkus, Panginoon, hallelujah, din mabuhay. Hanapin ang kalooban, hanapin ang iyong kapangyarihan, hanapin ang iyong mga salita, hanapin, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na magpapa-inspire sa kanyang buhay. Sa panahon ng kanyang kalungkutan, alubin mo siya. Sa panahon ng kanyang mga problema, palakasin mo siya. Sa panahon, Panginoon, na kailangan kanya, bisitahin mo siya. Panginoon, lahat ng mga kailangan niya, Panginoon, hallelujah, alam po namin, sa iyo lahat masusumpungan ito. Lord, salamat po, naniniwala kami sa mga oras na ito. All our petition, all our requests, Lord God, in the name of Jesus, be answered. In Jesus' name we pray. Everybody shall say, Amen. And amen.